Noong 2009, may isang lalaki ang hinuli ng mga pulis sa Tijuana, Mexico habang hinahalo niya ang kanyang niluluto na sabaw. Bakit kaya siya hinuli ng mga Mexican forces? Anong ingredients mayroon sa sabaw na ito? Bago natin ipagpatuloy ang talakayan, at kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay subscribe mo na at ilike mo na rin para siguradong updated ka. Nag-a-upload ako ng 2 o higit pang videos sa loob ng 1 linggo. Santiago Meza Lopez, o mas kilala sa tawag na El Pozolero, ay nagsimulang magtrabaho noong 1996 sa Arellano Felix Cartel bilang taga-alaga nila ng mga kabayo at tagalinis sa lugar. Ang magkapatid na Arellano Felix ay kilala pagdating sa mga iligal na droga at mga iba't ibang krimen sa Mexico. Sila ang isa sa malaking supplier ng mga droga papunta sa Estados Unidos dahil noong mga araw na yun ay di pa gaanong kahigpit ang seguridad sa pagitan ng Mexico at Estados Unidos, kung kaya't mabilis lang nila napapasok ang lugar. Pinaghihinalaan din sila na mamamatay tao, lalo na pagdating sa mga katunggali nila sa pagbebenta ng mga iligal na droga. Ang ginagawa kasi nila ay kinikidnap nila ito at pinapahirapan hanggang sa bawian ng buhay. Pagkatapos mabawian ng buhay ang biktima nila ay tsaka nila ito ilalagay sa sako at babalutin nila ito ng mahigpit at tsaka itatapon sa malayong lugar sa Mexico. Ang mga pulis naman ay naging malaking palaisipan sa kanila ito dahil sa sunod-sunod na nadiskubre nila ng mga bangkay ng tao at halos lahat ito ay may kinalaman sa illegal na droga. At dito na rin nabahala ang Arellano Brothers na nagpapatakbo sa mga illegal na gawain. Kaya ang ginawa nila ay nag-isip sila ng paraan upang hindi sila paghinalaan ng mga pulis. Sinabihan nila ang kanilang kanang kamay na si Efren Perez na magsagawa ng isang eksperimento kung ano ang mainam na gagawin nila sa mga bangkay na kanilang biktima. Noong naihanda na nila ang mga gagamitin nila sa kanilang experiment, ay agad tinawag ni Efren Perez si Santiago Meza Lopez. Dito na sinabihan si Santiago na bumili ng isang buong paa ng baka. Agad naman niyang ginawa ito at pagbalik nga niya ay sinabihan ulit siya na ilagay ito sa isang lalagyan at papakuluan nila ito ng ilang oras. Noong mga araw din na iyon ay pinagbantay si Santiago at ibinilin sa kanya na haluin ito ng mabuti hanggang sa malusaw ang buong karne ng baka. Wala naman siyang kamalay-malay sa mga nangyayari kaya sumunod na lang siya sa utos ng kanyang boss. Ang solusyon na ginamit nila ay caustic soda o sodium hydroxide at hinahalo nila ito sa tubig at iba pang mga chemicals. Ang solusyon na ito ay pinapakulaan nila nang sa gayon mas mabilis matunaw ang balat at malusaw ang mga buto. Ito ang naisip nilang paraan dahil bukod sa mabilis lang na gawin ay mas tipid pa ito at isa pa, hindi ito makikita at matitrace sa DNA test. Samantala makaraan lang ang ilang buwan ay tinawag ulit ni Efren si Santiago para sa isang experiment na naman na gagawin nila. Sa experiment naman na ito ay susubukan nila ang isang bangkay ng tao na ihalo sa kumukulong tubig na may mga chemicals. Gulat na gulat si Santiago at nanginginig sa kaba nung makita niya ang bangkay ng tao. Sa isip-isip niya ay di niya masisikmura ito at di niya kakayanin. Ngunit wala siyang magagawa kundi sumunod sa kanyang boss at pag nagkataon kasi na tumanggi ito ay baka mapahamak pa siya kasama ng kanyang pamilya. Nung matapos niyang tanggalan ng damit ang bangkay, kasama ang 2 pang kasamahan nila, ay pinagtulungan nila itong ilagay sa isang container at tsaka naman sinindihan ang gas burner. At nung kumukulo na nga ito, ay hinalo niya ng mga ilang oras at pinabayaan na lang ito na nakasindi magdamag. Kinaumagahan ay kita nila ang malapot na tubig, ngunit may mga tira-tira pang maliliit na buto. Dito na nasiyahan ang Arellano Brothers, kaya prinumot agad nila si Santiago at tinaasan ang sahod para hindi na ito makatanggi pa. Dahil sa achievement na nagawa ni Santiago ay dito na siya binansagang the Chief Corpse Disposer. Ang mga ginagawa pa niya ay pumupunta ito sa mga stores para bumili ng gagamitin na latex gloves, gas mask, mga chemicals na gagamitin at mga container na paglalagyan sa mga bangkay na nalusaw. Noong una ay di niya masikmura ang kanyang ginagawa, ngunit kalaunan ay nasanay din ito. Ang ginagawa pa nila kapag may mga bagong bangkay ay tinatawagan siya ng kanyang boss para pick upin ito. Para hindi makahalata ang mga tao sa kalsada ay pinapadala ng kanyang boss ang maraming sasakyan at sinusundan lang ito ni Santiago
hanggang sa makita ni Santiago ang sasakyan na magbibigay ng signal upang matukoy niya kung nasaan ang mga bangkay na kanyang kukunin. Ginawa nila itong estratehiyang ito para linlangin ang sinumang mga tao na makakakita sa kanila sa labas. Ang mga maliliit na tira-tirang buto naman ay ibinabaon nila ito sa lupa, at ang mga nalusaw na bangkay ay dinadala ito sa Baja California, Mexico. Ibinabiyahe ang mga ito sa pagitan ng alas 12 ng hating gabi hanggang madaling araw upang sa ganon ay walang makapansin sa kanilang kalakaran. Ang lugar kasi na Baja California ay kukunti ang mga tao dito at naitatapon nila ito ng walang kahirap-hirap sa lupa na may malalim na hukay. Samantala, ang mga iba pang tira-tirang mga buto ay ginigiling nila ito hanggang sa maging pinong-pino at saka naman nila itinatapon sa dagat. Kaso may isa silang pagkakamaling nagawa, yun yung pagbaon nila ng mga buto sa lupa sa kanilang lugar. Isa pa, malapit ito sa highway kaya karamihan sa mga tao na dumadaan sa lugar ay nakikita nila ang mga hukay na lupa. Sa isip-isip ng mga residente sa lugar, bakit sila laging naghuhukay? Naging palaisipan sa kanila kung anong meron sa ibinabaon nila sa lupa. Isa pang pinagtataka nila, laging umaagos ang marumi at kakaibang kulay ng tubig sa kanal na nanggagaling sa kanilang lugar. Hanggang isang araw ay nasilip ng mga ilang residente sa kanilang lugar. Laking gulat nila nung makita nila na may umapaw na pira-pirasong bagay sa mga hinukay nilang lupa noong kasagsagan ng malakas na ulan. At dahil sa nakita nilang kakaibang bagay, ay dito na ipinalam ng mga residente sa mga kapulisan. Agad naman nagplano ang mga kapulisan para i-raid ang naturang lugar. At dito nga nila naabutan at nadakip si Santiago na sakto naman nakasalukuyang ginagawa nila ang paglusaw sa mga bangkay. Mula sa pagiging humble boy hanggang sa maging soapmaster ng isang organisasyon ng mga kriminal ay hanggang sa huli ay pinabulaanan pa rin niya na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho para kumita ng pera para sa kanyang pamilya. Napag-alaman din ng mga pulis na ang dating boss pala ni Santiago ay si Chidoro Garcia Cimental o mas kilala sa tawag na El Teo. At noong 2008 nga ay nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ni El Teo at Arellano Felix Brothers na humantong ito sa isang desisyon na lumipat at sumali sila sa Sinaloa Cartel na pinamumunuan naman ni El Chapo. Si El Chapo ang pinaka-big time na drug lord at isa sa mga pinakamayamang tao sa Mexico. Inamin din ni Santiago na mahigit 300 na bangkay ang kanyang nilusaw sa paglipas ng panahon. Sinabi niya rin na hindi siya nagbebenta ng mga illegal na droga at lalong hindi siya mamamatay tao dahil patay na ang mga tao bago pa nila iabot sa kanya ito. Naging tikom ang bibig ni Santiago pagdating sa pagbibigay ng mga impormasyon sa kanyang mga naging biktima. At di niya rin sinasabi kung saan nila inilibing ang mga iba pang buto. Sa huli ay napaiyak na lang si Santiago at humingi ito ng kapatawaran sa mga pamilya ng kanyang nabiktima. Ang tanong natin, bakit kaya tikom ang kanyang bibig sa pagbibigay ng mga impormasyon? Natrap nga ba siya? O gusto niya lang protektahan ng kanyang pamilya sa mga posibleng mangyari sa kanila? Ano sa palagay mo? I-komento mo naman dito sa ibaba at ating pag-usapan. Hanggang sa muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat, katuklas.